Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Daghang kasakyan og luwas nga pagbiyahe gipaniguro sa LTFRB 7 karong kalag-kalag. Langay nga pagtukod sa DPWH og mga classroom sa nasod gika-alarma. Duha ka mga job order employee sa Mandawi City Treasurer's Office gitangtang sa trabaho human gipasangin lang ng hilabot sa pundo. Babaeng huwes sa korte sa lungsod sa Pinamungahan na disgrasya sa motor, patay. Maxim Rider, patay. Samtang naangol ang pasahero sa laing aksidente sa Lapu-Lapu City. Driver sa wing van nitataw nga wa siya nakabantay sa motorista. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa pakatas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sari 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Land Transportation Franchising and Regulatory Board ni pahinumdom sa tanan nga mga bus operators nga isiguro ang kaluwasan sa mga pasahero. Subay niini nga gilauman ang pagdagsa usab sa mga manguli karong nga kalag-kalag nga weekend. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa sayo pa lang, gipainumduman na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 ang tanang bus operators. Apil na ang terminal managers nga ipatigbabaw sa kanunay ang luwas nga pagbiyahe sa publiko. Subay kini sa gilaumang pagdagsa sa mga pasahero sa tagsa-tagsa ka mga terminal aron mo bakasyon ug muduaw sa mga nitaliwang kabanay sa mga samang sa kalungsuran karong kalag-kalag weekend. Nakikita si LTFRB 7 Director Eduardo Montialto Jr. ngadto sa mga operators ug bus managers aron sabutan ang imong mga lakang karong ting bakasyon pohon. Usa sa mga subayon sa hingtungdang ahensya mao ang roadworthiness sa mga bus nga maglarga sa dalan. Ipay sa atong kuan kay nag-inspection na ta sa pirmi sa kuano na sa inspection since atong October 13 terminal inspection ka pirmi dito. Munang among kani ang mga operators duha ang purpose ilahang ang roadworthiness sa ilahang mga sakyanan dili na lang nila ipugos og buwan kanahan sa kini adto sa terminal. Lakip sa giyatagan o konsiderasyon ni Monte Alto, mao ang gidangatan sa mga pasahero sa Cebu North Bus Terminal. Aron mugaan-gaan ang ilang pamati. Nakigalayo ng LTFRB 7 sa katagkuan sa SM City Cebu aron pasilungan una ang mga pasahero. Ipaagi unta nila sa paging system aron ipaibaw sa mga manakayay. Paingon sa norte nga aduna nay kasakyang bus. Hinungdan nga giuyunan kini ni Gobernador Pamela Baricuatro. That's a good idea, Yeah, we will work with them on that if they need our help. But I think it's a good suggestion. Yeah. Kay para sad no nga di sila mag-antos maghuwat dito nya as you know para ba tay kuan diha kanang ang toilet diha para ba di ba pabayaran paso. Gibutyag usab di Baricuatro nga nagbutang ang South Bus Terminal og dugang pa nga ticketing areas. Usa kini sa mga strategy nga gihimo aron di magpaabot og dugay aron makapalit og bus ticket ug hayan makasakay paingon sa ilang mga padulngan. Hindi ma-congested no if we can plan our travel when we are also looking into
if we can put free buses for those going north and going south. Ian Navarro, CCTN News. Langay nga pagtukod sa Department of Public Works and Highways ug mga classrooms makapasamot sa problema sa sektor sa edukasyon sa nasud. Sa tuig 2025, moabot lang sa 22 ka mga classroom ang napatindog sa ahensya. Ang kasayuran hatod ni Randy Gurion. Gisaway ang Department of Public Works and Highways DPWH sa pagbutyag nga 22 lang ka mga classroom ang napatindog sa tuig 2025 nga layo ra kaayo sa target niini nga 1,700 nga lawak sa ringan. Kung magpadayon, hayan moabot sa 200,000 ang backlog sa pag-abot sa tuig 2028 ug moresulta sa grabing krisis sa edukasyon sa nasod, suma ni Senador Bam Aquino, ang chairman sa Senate Committee on Basic Education. Just saying it, sumasakit po yung puso ko na 22 lang po yung nagawang classroom. Ang current classroom backlog ho natin ay 146,000. By 2028, if we continue at this rate, aabot ho tayo ng 200,000. No? So, Sec, anong gagawin natin dito? 22 classrooms ang nagawa po ng DPWH October na po 2025. Nahisgutan usab sa pagdungog ang proposed budget sa DPWH nga dako ang diferensya itandi sa kantidad sa konstruksyon. Kini sama sa presyo sa DPWH sa usa ka tunghaan nga nagkantidad og 3.5 million pesos. Itandi sa moabot lang sa 2 million pesos o mas ubos pa sa pagpatindog og disaster resilient classrooms. Tungod niini, gihagit ang DPWH nga ripasuhon ang presyo sa materyales, ingon man ang design nga sagad ma-over-designed aron matago ang overpricing. Samtang gipasalig ni DPWH Secretary Vince Dizon nga susihon ang langay nga pagpatindog sa mga classroom. Suportado usab niini ang Classroom Building Acceleration Program kung CAP Act nga nagtinguha pag-decentralize sa mandato pagpatukod og classrooms. Kaya klarong-klaro po sa akin na kailangan tanggalin na sa DPWH yung paggawa ng mga classrooms natin. Minumungkahi po natin na bigyan natin ng tulong yung mga local government unit na sila mismo yung gumawa ng mga classroom sa kanilang mga lugar. Ito po yung laman ng Classroom Acceleration Program. Pondohan po natin to, gawa ng makukuha nating pondo mula sa flood control na tatanggalin po natin. Ipaniwagan usab ang Kongreso, Senado, Department of Education ug publiko nga magtinabangay aron mapasar ginayon ang CAP Act aron dili magkaproblema ang sektor sa edukasyon. Randy Gurion, CCTN News. Kontrobersyal nga pansayan sa lungsod sa pinamungahan susihon sa Department of Interior and Local Government. Subayo nila kung dili ba substandard ang gigamit nga mga materyales sa pagtukod niini. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Susihon sunod simana sa Department of Interior and Local Government Cebu Province ang gitukod nga public toilet nga nimutang sa public beach sa Barangay Tahaw, lungsod sa Pinamungahan. Mato ni Provincial Director Jesus Astrillo Jr. nga kuyugan niya ang ilang mga engineers aron sukit-sukiton ang dagan sa mong proyekto. Lakip sa ilang pagsubay, mao ang mga materyales nga gigamit kung di kalidad ba kini o substandard. Kini aron pamatud-an kung aduna bay nahitabong overpricing nga mo'y pagduda karon sa mga netizens human nga nagkantidad among proyekto sa 1.153 million pesos. Nagagikan sa gihatag nga incentive funds gikan sa DILG ang gigamit nga pundo aron matukod ang CR. Nasayran nga baguhay lang gipadala sa DILG ang notice to implement ngadto sa Pinamungahan LGU aron masugdan unta ang katukuran sa pansayan. The ideal way to implement the project is that usa pa ka mo implement the moment you receive the notice to implement. Pero na-advance na. Na-advance na muna tingala mi because tingala mi sa social media nga kung ano is DILG. It became viral. Kung galing mapamatud ang di maayo ang dagan sa mga proyekto, madisqualify ang LGU sa sunod gating award sa Seal of Good Local Governance. Samtang gitugyan ni Governor Pamela Baricuatro ang dangatan sa mga investigasyon ngadto sa DILG. Personal niyang gisubay ang kahimtang sa mong CR o may namdamang nalipay kay di pa man kini magamit sa publiko. It doesn't look like it's worth 1.153 million, no? But we leave it to the ILG to inspect it because the provincial director I run
nagkakita mi diri, ningon siya nga, they will have a team to inspect it. I think it should be this week, no? So I think the regional and the provincial team will go and inspect it. So we'll just leave it at that kung sa ilang findings. Sa laing bahin, gipuntirya usab sa mga netizens ang roofing project sa duha ka mga tennis court ginimutang sa Barangay Pandakan sa Susamang Lungsod. May balor kini og dulan 10 milyones pesos nga gi-allocate gikan sa Kapitolyo atol sa miaging administrasyon isip financial assistance. Mong giawhag ni Mayor Glenn Baricuatro ang katawhan nga sukit-sukiton ang detalye nini ngadto sa Municipal Engineering Office kay ni paubos man sila sa kumpleto og makuting proseso. Apan, nakita ni Gobernador Baricuatro nga mas mayong gamiton na lang unta sa laing paagi ang financial assistance nga gihatag gikan sa Kapitolyo. So it would be much better use kung iyang ibutang og water project that could help the majority of the people instead of just a few people na who can avail of the tennis court. Ian Navarro, CCTN News. Kasong kriminal, batok ang kani Cebu Governor Gwendolyn Garcia gibasura sa ombudsman tungod sa kakuwang sa probable cause. Mihangyo ang reklamanting si Moises Garcia de Parini sa ombudsman nga unta himuong patas ang investigasyon. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Gibasura sa ombudsman ang kasong kriminal batok ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia. May kalabot na sa desilting project sa Manangar River. Matod sa giluwatang desisyon ni atong Agosto 29 nga nagkuwang kini og probable cause. Mipasaka og kasong kriminal si Moises Garcia di Parini ni atong Abril ning tuiga. Batok sa kanhi Gobernador og kontraktor nga si James Lim Chising. Tungod kini sa pag-issue og special permit aron kubkubon ang maong sapa bisan sa giingong kakuwang sa environmental clearance. Apan nasuta sa Special Panel of Investigators sa Ombudsman nga kuwang ang ebidensya aron paligunon ang kasong kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Gikalipay hinuon ni kanhi gobernador ang nahimong desisyon sa pagtuo nga subsob ang pagsusi sa maong kaso. Sa gipadang statement ngadto sa media, gipasalamatan ni Garcia ang mga sakop sa ombudsman tungod sa pagpatigbabaw sa kaangayan ubos sa kasamtangang balaod. Maong ipahimangno siya kang di Parini nga manimaos gyud sila tungod sa naangkong kahasol. Butang nga gikasagmuyo sa reklamanteng si Di Parini ang gidangatan sa kasong kriminal. Dungan sa pagpasaka sa motion for reconsideration, gihangyo niya ang bag-ong kadagkuan sa ombudsman nga himuong patas ang investigasyon. Dapat ipaagi gisaktong proseso. No? Sakto tong panahon ni Ombudsman Martires, but karon wala na gyud. No? Tanan allies nila alam gyud dismiss sa mga kaso. So hopefully mahatagan og kanang result ang motion for reconsideration na ato i-file. But ako lang message para sa ombudsman, be fair enough para sa mga Pilipino. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Duha ka mga job order employees sa Mandawi City Treasurer's Office nga giingong ng hilabot sa pundo gitangtang na sa trabaho. Ang kanhing mga sub-collector ni padayag nga anda mo bayad sa nagastong kwarta. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Natangtang na sa serbisyo ni atong Biyernes ang laing duha ka mga job order employees sa City Treasurer's Office nga giingong nang hilabot sa pundo sa syudad. Ang mga trabahante, mga babae ug kanhi sub-collector giingong nasakpang nagbulsa og 10,000 pesos samtang ang usa ang nanghilabot sa opisyal nga mga resibo hinungdan sa moabot 280,000 ang wala marimit nga buhis. Matud ni Attorney Gonzalo Maligon ang City Administrator nga sa investigasyon giangkon sa duha ka empleyado nga ilang nagasto ang pondo. And sila'y gipirmahan nga undertaking nga ilang bayran. No? But without prejudice to the filing of cases, criminal cases. Nagdumili una si Maligon sa pagpangan sa mga nalambigit sa wala pa ang pagpasaka sa kaso. Ipatawag usab ang supervisor sa duha ka empleyado pagpasabot nganong wala mabantayi ang mga anomalya. Samtang sa laing bahin, matud sa City Administrator, nga giandam na ang pagpasaka og kasong kriminal batok sa cash clerk nga nakadispalko og 3.3 milyones pesos. Ila nang finalize, so ang target unta is kung kaya this week. Mo'y gusto sa mayor ma-file na gid this week atong first ang criminal ang cash clerk nga napakya sa pagrimit sa business tax ang gitangtang na usab sa trabaho miaging semana. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Syudad sa Mandawi planong upatuman sa digital ID system sunod tuig.
Tinguha nga mapadali ug ma-modernize ang paghatod sa mga serbisyo. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Tinguha sa syudad sa Mandawi nga ma-modernize ang paghatod sa mga government services alang sa mga residente. Subay ni ini, ilusad sa lokal nga kagamhanan ang digitalization program sa identification system sa syudad. Ang maong inisyatiba nagtinguha nga mapasayon ug mapadali ang pagpadangat sa mga serbisyo sa lokal nga kagamhanan. Unya, sayon po ang pag-monitor sa city nga kaning tawhanan nagkapila naman naglinya-linya og mga anaba murag. Monitor po nato ang availment niya. Kanang pagpadali sa services. Minimal na ang tao o ang leader kay mo ginireklamo permigod nga kung adto nimo yagi sa barangay system network. Of course no namang mga barangay mga maayo but maabot na sa ubos-ubos na nang reklamo nga pili-pili, pabor-pabor. Ang pag-digitalize subay sa benchmarking sa kagamhanan sa Mandawi ngadto sa Quezon City Government miaging buwan. Pinaagi sa maong ID system ang matag residente ang i-enroll sa database aron masayon ang pagsubay sa impormasyon sa mga household ug mas dali ang pag-apod-apod sa mga programa ug serbisyo ngadto sa barangay level. Ipatuman ang maong programa ubos sa City Planning and Development Office aron mas paspas ang pagdumala sa mga serbisyo ngadto sa nagkalain-laing barangay. Kay next year na may budget for digitalization of the assessor's office. Di man makaya nga idungan ang treasurer may rasad. So sa sunod na pud nga tuig ang sa pag-digital sa treasurer's office. So kaning ID helpful ni siya kay connectivity man murag mag-smart city na ba ang concept ba in the future. Ang sistema giingong mosiguro sab nga mahatagan og prioridad ang mga senior citizen, PWD, solo parents ug uban pang sektor nga nagkinahanglan og dugang tabang. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Musunod, huwes sa korte sa lungsod sa Pinamungan, patay humana disgrasya sa motor. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Action Files.
base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong panayong gisubay at taganong katinawan, pinaagid ni Maong Tulumanon. PRO 7, Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Balik sa ato mga balita, patay ang huwis sa korte sa Pinamungahan human madisgrasya sa National Highway sa Barangay Kabiangon sa maong nga lungsod. Gideklarar sa doktor nga dead on arrival si Judge Carmila Rosario Pasquin sa dihang gida kini sa Tambalanan kaganinang buntag. Matod sa Pinamungahan Police Station nga nagsakay si Judge Pasquin sa motorsiklong nga gimaneho sa court processor nga si Eric Lanzarate. Giingong nga nadumbulan ni Lazarate ang gisundan ni ining motorsiklo sa pagliko hinungdan nga ilang pagkalamba diha sa karsada. Kasong reckless imprudence resulting in homicide o physical injury ang ipasaka batok sa 19 anyos nga driver sa motorsiklo. Comelec Lapu-Lapu City niauhag sa publiko sa pagparehistro aron malikayan ang pagdasok sa pag-abot sa deadline. Valid ID, mga gikanahanglan og dili na dawaton ang barangay og police clearance kung magparehistro. Ang kasiran hato de Crystal Joy Felerca. Ikatulong adlaw karon sa Comelec registration sukad kini gisugdan niadtong Lunes, Oktubre 20. Maong kaganihang buntag na matikdan nga ubay-ubay ang naglinya sa Lapu-Lapu City Hall kung diin gipahigayon ang registration sa Comelec Lapu-Lapu. Matod ni Attorney Anjanet Lamban, ang Comelec officer sa Lapu-Lapu, nga sa unang adlaw 161 ang nagparehistro og nisaka ngadto sa 197 kagahapong adlaw. Giauhag niya ang mga uponganon sa pagparehistro karong tuiga og di nahuwaton ang deadline sunod tuig. I hope na mo respond sila as early as now para by May, which is registration is up to May 18. So I hope na dili na sad crowded kaayo ba nga. Han gyud Hinooy dili na makater tungod sa kadaghan sa nila nga
deadliners ba. Ang COMELEC registration ipahigayon matag Lunes hangtod Sabado gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon ug abli usab sila bisan holiday. Dawaton ang tanang matang sa pagparehistro sama sa pagpa-transfer gikan sa laing syudad o bisan gikan abroad. Ang mga buot magparehistro kinahanglang magdala og valid ID o NBI clearance. Kulang emphasize na ang barangay certification, dili na siya pwede na to makonsider, as well as the PNP clearance, dili na. So, NBI, maoy atong madawat. Dugang pa sa COMELEC officer nga mopahigayon sila og offsite registration sa matag barangay apan makigtigom pa siya sa mga kapitan alang sa schedule. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Live streaming sa Bicameral Conference Committee bahin sa giduso nga 2026 National Budget suportado sa Ombudsman. Makatabang kini aron kung mapakusgan pa ang demokrasya og mabalik ang pagsalig sa katawhan ngadto sa gobyerno. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gilauman sa ombudsman nga maanad na sa tanan isip standard practice ang himuong live streaming sa Bicameral Conference Committee alang sa gidusong 2026 National Budget. Dungan sa ilang pagsuporta og paghangop, makatabang alang kanila ang pagpakita sa iyang proseso alang sa gitingwang transparency sa panggobyerno. Matod sa gipadalang pamahayag sa Office of the Ombudsman karong adlaw, nga pinaagi niini mabalik ang pagsalig sa publiko ngadto sa mga opisyal o sa gobyerno ug ipatigbabaw ang ilang kaakuhan kon accountability. Dugang pa nga masabtan sa yanong tao ang deliberation sa gipangayong pundo sunod tuig isip kabayn sa demokrasya sa nasod. Kini ang naimong reaksyon sa ombudsman human unang namahayag si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga i-live streaming ang Bicameral Conference meeting. Nasabutan hinuon nilang Senate President Vicente Tito Soto III ug House Speaker Faustino Bojidi III among lakang. Giaproba ng daan sa Kongreso ang bersyon sa gipangayong 6.793 trillion pesos nga national budget sa tuig 2026 diin apil nini ang controversial nga unprogrammed allocations nga mukabat sa kapin 200 billion pesos. Apan sa katapusan, nakita sa ombudsman nga bisan pa man sa pagkwestiyon sa publiko sa mong pundo, mas mapakusgan pa kadugayan ang demokrasya diin makita gyud sa tanan giun sa pagduso hangtod nga mauyunan ang gamiton ng pundo sa gobyerno. Gian Navarro, CCTN News. Mukapin na sa City Mail ka mga senior citizens ang appeal sa mga rehistrado aron makadawat og hinabang gikan sa Cebu City Government. Matod ni Mayor Nestor Archival nga gilangkuban kini sa mga edaran nga nagpalista sa Office of the Senior Citizens Affairs niadtong 2013. Pasabot ni ini makadawat usab sila sa yearly financial assistance gikan sa syudad nga mokabat sa 12,000 pesos. Gitangtang sa listahan sa OSCA ang mga senior citizens nga nitaliwan na ug namalhin na sa laing lugar. May pasalig si Archival nga padayon ang proseso sa ubang edaran nga nagparehistro niadtong 2014 aron usab maapil sa mga dawatonon ug hinabang. Giablihan na ang holding center sa City Social Welfare and Services sa Mandawi City nga nahimutang sa CSWS sa compound sa Barangay Sintro. Kumplito kini sa higdaanan alang sa mga babae ug lalaki nga ma-rescue naglakip sa mga minor de edad ug mga libod suroy. Ang holding center gihimo niadtong Hulyo human gimando ni Mayor Junkie Uwano sa pag-renovate o pag-convert sa maong daan nga storage room sa mga disaster kits o relief goods. Kini aron mahimo ng usa ka functional nga rescue center. Wala nakauyon si Gobernador Pamela Barecuatro sa plano ni 5th District Representative Duke Frasco alang sa laing International Airport sa Sugod. Gikabalak-an ni Barecuatro ang wala pa na humang airport sa isla sa Camotes. Maong katawanan alang kaniya ang pagpatukod sa bag-ong tugpahanan. Giduso ni Frasco ang pagbaton og airport sa lungsod sa Sugod aron hayan mulambo ang lokal nga ekonomiya. Maong kinahanglanon kini sa kongresista isip alternatibo sa Mactan Cebu International Airport panahon sa mga emergency.
Hindi mo na sa check airport sa sugod. O pa ganyan na human ang kamotes. Dagan pa kay problema. Napay, wala bayran diha sa airport sa kamotes. Niya, maghimo na sa check sugod. Ridiculous. Musunod, rider sa Maxim, patay, samtang naangon ang pasahero sa laing aksidente sa daan sa Lapu-Lapu City. Kanaguban pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Press Briefing, Midweek Reset, Real Talk, from headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We all are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. Lamig kininday apan paghinay-hinay. Karon kay ikaw day pinangga Hain ka na, pinangga ko, uhain ka. Awiton ko, Patiun ko. Dihay Pinay namin yo og hapon. Hapon nga tigulang og hubakon. Sugod siya kay iya lang hokhokon. Og iya lang oto-otoon. Ay pas Sayawin day, surain day, surain day, surain Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV.
So fast and straight, that transmission to your home. Cine Cebu. Cine Cebu. Cine Cebu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyap-uyap na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karon ha? Kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano mo itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, patay ang Maxim Rider samtang nadangat sa tambalanan ang iyang pasahero human nadasmagan og wing van sa barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu kagabi. Ang driver sa wing van nitataw nga wa siya makabantay sa motorista. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Patay diha-diha dayon ang usa ka Maxim Rider samtang nadangat sa tambalanan ang iyang pasahero human nadasmagan og wing van ang gisakyan nilang motor pasado alas 9 kagabi sa Basak Kagudoy Road, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Ang nakalas mao si Joey Cabaluna Dikdikan, 42 anyos, taga Sitio Kalumbuyan, Barangay Buhisan, Cebu City, apan kasamtangang nagpuyo sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Ang iyang pasahero mao si Reggie Pipito Pernito, 33 anyos, nga molupyo sa St. Michael, Barangay Pahak. Samtang ang driver mao si alias Lito, 43 anyos, taga Danau City, apan kasamtangang nagpuyo sa Sitio Abuno nga sakop gihapon sa Barangay Pahak. Ni anang higayuna, ihatod unta ni Dikdikan ang iyang pasahero sa Pinoy-ana ni ini. Samtang si alias Lito padung na untang mobalik sa ilang warehouse sa Mandawi City. Sa CCTV footage, alas 9:02 kagabi, makita nga unang nakasud sa nahisgotang dalan ang wing van ug nagsunod ang Maxim Rider. Pagka alas 9:03 sa laing anggulo na usab sa kamera, makita nga nag-una na ang Maxim Rider ug anaara kini sa pinakakilid sa karsada. Sa laing anggulo na usab, makita na lang nga nadasmaga na ang mga motorsiklo ug nalamba na ang duha ka mga biktima. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga base sa ilang investigasyon ni overtake ang mong wing van ug nadasmaga niini ang motor nga gisakyan sa mga biktima. Apan gitataw sa wing van driver nga wa siya makabantay sa mga motorista ug dugang paniya nga sa mong higayon nakahunat na siya sa iyang padagan. Ako nabantayan ma'am na motor nga ni hunat og overtake sa kong kilid. Ang katong gasunod niya nga ni nakakita gid sa hitabo. Pag kuan sa akong helper nakabantay akong helper wa na ni paka naman ma'am. Timing sa dumam nga na libre naman ko musay paghunat ginako atong kuan mga nagitos mga 35 akong dagan. Sa pagresponde sa mga otoridad, wa nay senyales sa kinabuhi ang Maxim Rider nga si Dikdikan, samtang iyang pasahero nga si Pernito gidala sa usa ka pribadong tambalanan sa Lapu-Lapu City ug kinahanglan kining isulod sa Intensive Care Unit o ICU.
Kasamtangan karong gitanggong sa custodial facility sa LCPO si alias Lito ug nangayo kini og pasaylo sa pamilya sa mga biktima tungod sa nahitabo. Hinuon ang pamilya sa mga biktima andam rang makigsettle sa kondisyon nga ang suspect o ang kumpanya nga iyang gitrabahuan mo imo abaga sa mga gastuhonon sa pagpalubong sa Maxim Rider ug sa pagpatambal sa pasahero. Ano man sila kanang initial nga kanang financial na naapod may murag amos ang gi-offer kay dong kuanan lang mi sa ilang gi-offer nga initial ba kay untop la kaayo. Makatag siya partial ground 35k para ma-ICU, and then ang sunod ba mga agila legal process ko no. Ang mayroon nun sa hospital sila na imukuan. Pero sa karon nga mo lang yung nga ma-ICU ang mga Crystal Joy Felerca, CCTN News. Patay ang number 2 most wanted person og iyang kauban human misuko sa kapulisan sa Barangay Dampas, Tagbilaran City, Bohol. Nakigpinusilay sa kapulisan ganihang buntag silang Adonis Gikilyo og Ray Gikilyo sa maong dapit. Matod sa PNP nga nag-serve unta sila og warrant of arrest sa kasong frustrated murder apan namusil ang duha. Hinungdan nga mibaos ang mga otoridad. Nakuha gikan sa patayng lawas ang kalibre 45 nga armas ug KG-9, lakip na ang usa ka pakete sa gituohang shabu. Apil sa nasakmit gikan sa mga akusado ang Toyota Vios nga walay plate number. Ni pahigayon og send-off ceremony kaghapong adlaw ang Lapu-Lapu government ngadto sa mga atletang musalmot sa Batang Pinoy karong Oktubre 25 hangtod na sa Pizza 31 didto sa General Santos City. Sawa pa ang send-off ceremony, adunay gipahigayon nga misa para kanila. Ang Lapu-Lapu City adunay 229 ka mga delegates diin 152 niini mga atleta. 47 ang mga coaches o 30 ang mga officials o mga medical team. Salmutan sa mga pambato sa syudad ang napo ka mga nagkadaiyang paugnat sa kusog. Ang LGU Lapu-Lapu, Sangguniang Kabataan Federation o DepEd Lapu-Lapu City Division nagtinabangay alang sa tanan nga gastuhonon sa maong nga kompetisyon. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Your song. Your music. Your listening pleasure.